Maligayang bati. Maaari mo nang halikan ang nobya. Hayaan mong ipaliwanag ko kung paano tayo napunta rito. Ako si Bella Jones. At sa nakaraang 1,086 araw, ako ang perpektong may bahay. Ni Marcus Radcliffe. Ngunit ngayong gabi, ako ay magiging ang perpektong tanga. Teka, nasaan ang asawa ko? Dito dapat ako umalis. Pero mukhang ang tadhana ay may ibang plano para sa aking kaarawan. Hoy, maligayang kaawan. Hindi ito ang iniisip mo. Ito mismo ang iniisip mo. Ito ang asawa ko, si Marcos. Sa tingin niya, ang pagiging mayaman mula pagkabata ay libreng pahintulot. Sa tingin niya, ang pagiging mayaman mula pagkabata ay libreng pahintulot. Kalimutan ba? Ang ating pangako sa kasal natin. Oh, mahal, hindi mo talaga inisip na masaya siya sa paglalaro ng bahay-bahayan. Kasama ang isang dukhamong tulad mo. Di ba? Iyon si Gabriel. Nangunang ahente, ngunit mababa ang kalidad. Dapat alam kong may mali. Nang magsuot siya ng cocktail dress. O dapat ko bang sabihin cock in me dress? Marcos, isa kang basura. Tapos na tayo. Wala kang kwenta kung wala ako. Alam mo ba, kung magkano ang ginastos ko sa'yo? Mahigit $1,000,000. Hoy, hindi ganyan. Ang magsalita sa isang babae. Ito ang asawa ko. Kaya wala kang pakialam. Naalala mo ba ng usapan natin? Ang pagiging perpektong asawa? Well, ito na ang aking pagbibitiw. Kailangan mo pa ng oras diyan? Alam kong maraming babasahin. Pa sa isang may bahay. Ang nakakatuwa, ang divorce papers ay mukhang eksaktong tulad ng regular na papeles. Maliban na lang sa ikaw ay mawawala ng dignidad. At $1,000,000. Buisit, $1,000,000 talaga? Seryoso? Gusto mo nang bayaran kita ng perang ginastos ko sa medikal ng nanay ko? Hindi na ko problema. Mahal. Nanay ni Bella, ako na ang bahala sa'yo. Paano naman ang operasyon mo? Kailangan natin ng pera para ma-afford yon. Pwede namang ipagpaliban ang operasyon. Hindi paliban. Pero hindi niya sasabihin sa akin yon. MS Bella Jones? Sino kayo? Namatay ang tatay ko noong bata pa ako. At walang naiwan. Mukhang hindi yun ang buong kwento. Ako si Ford Harrison. Horizon Mills Law Firm ng Horizon Mills Law Firm. Ikinalulungkot naming ipaalam sa'yo ang pagpanaw ng iyong lolo, Charles Montgomery. Wala akong lolo. Na nagngangalang Charles Montgomery. Nanay, ano nang nangyayari? Ang tatay mo'y hindi lang si Peter Jones. Siya'y si Peter Montgomery Jones. Montgomery na iyon. Montgomery Real Estate. Yung $1,000,000,000 na imperyo. Ang ibang miyembro ng pamilya ay nag-aaway tungkol sa mana. At ang tatay mo, pinili niya ang pag-ibig kaysa pera. At patay na ngayon ang lahat. At ikaw ang magmamana ng buong Montgomery Estate. Kaya kailangan mong magtrabaho sa kumpanya bilang junior agent at kumpletuhin ang 10 benta sa unang 100 araw mo habang itinatago ang iyong pagkakakilanlan bilang tagapagmana. Ngayon, kung ikaw ay mabibigo, mawawala ang iyong mana at kontrol sa kumpanya. Isang araw, trophy wife ka ng diborsyado. Na may $1,000,000 na utang. Nawasan ka pa ng respeto. Na may imposibleng misyon. Marcos, tumigil ka sa pang-aabala sa akin. Lucas ito. Mula sa kaarawan ni Bella. Lucas Bradley mula sa kaarawan mo. Ah. Hi. Masama ba ang oras? Hindi. Mabuting oras nga. Okay, may pagkakataon kaya. Na mag-usap tayo ng harapan. Kakaiba itong pakinggan pero may negosyong alok ako sa'yo. Okay, makingha ka.
Kung tungkol ito sa party ko sa diborsyo. Yung mga flamingo, igaya iyon ni Sofia. Hindi. Hindi iyon. Kailangan kong magpakasal. Agad. Plot twist. Maaaring mabaliw itong pakinggan pero dahil kakadiborsyo mo lang, naisip ko kasi, hindi ko alam, tayo kaya ang magpakasal. Ano? Pasensya na. Bakit? Kailangan ko ng asawa para sa posisyon ko. Sa Montgomery Real Estate. At babayaran kita ng malaki. Sabihin mo lang ang presyo mo. Ito ang problema sa mayayamang lalaki. Pera lang ang mayaalok nila. Teka, sa Montgomery siya nagtatrabaho. Hindi mo kailangan magbigay ng sagot ngayon. Pero ito ay sabi na. Pero may isang kondisyon. Bigyan mo ako ng trabaho. Bilang junior agent sa Montgomery. Ayaw ko ng limos mo. Kailangan ko ng sariling trabaho. Na may health insurance. Para sa akin at sa nanay ko. Matindi ang pangumbinsi mo. Sige, gagawin ko. At panatilihin nating profesional ito. Walang masalimuot na damdamin. Talagang profesional. Pareho tayong nagsisinungaling. Halatang halata. Ipapagawa ko sa mga abogado ko ang mga dokumento. At ganoon na lang mula sa pagiging isang divorsyadong trophy wife. Naging kontratang trophy wife na ako. Nako, ang proud siguro ng nanay ko. Masaya itong katotohanan. Pangalawang kasal ko ito sa loob ng 3 taon. Dalas Besti, alam mo, nang sabihin ko, Dalas Besti, kailangan mong magsimula ulit. Ang ibig kong sabihin ay sa Tinder o Bumble, hindi sa isa pang kasal. Maniwala ka sa akin, hindi lang ito isa pang kasal. Ito ang pagkakataon kong magsimula ulit. Parang narinig ko na yan dati. Hindi ko pa iyan nasabi dati. Okay, hindi nga. Parang narinig ko lang yon sa ibang lugar. Mga kababaihan. Hoy. Alam mo ito, may kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi lang, may kailangan din akong sabihin sa iyo. Jones at Bradley. Okay, sandali lang. Magpakasal muna tayo. Ano daw ako? May malaking sekreto. Ang nagdesisyon na magpakasal pa rin. Maaari mo nang halikan ang nobya. Maligayang bati. Naalala mo ba yung walang masalimuot na damdaming panuntunan? Di yan magtatagumpay. Handa ka na ba para sa unang araw mo bukas? Handa na bang magpanggap na ako'y isa? Karaniwang tao sa pamilyang negosyo. Kung saan ako ang sekretong bilyonaryong tagapagmana. Handa na ako. Nawawala. Hindi talagang eksakto ako sa kailangan kong puntahan. Kaya totoo pala ang mga tsismis. Ikaw ang bagong charity case ni Lucas, ha? Isa lang akong empleyado dito. Katulad mo. Ah, talaga. Tignan natin kung gaano katagal. Ah, Bilala. Senior Real Estate Agent. Senior Real Estate Agent. Bagong karagdagan natin. Bagong karagdagan natin. Ako ang magiging direkta mong supervisor. Pero nabalitaan ko sa ETS mo na. Magaling kang supervisor sa kwarto. Ha? Ayos. Sexual harassment sa unang araw ko. Ito si Carlos. First class na gago. Nga pala, meron tayong maliit na tradisyon dito sa kumpanya. First class daw din bagong babae o lalaki, walang diskriminasyon. Bagong babae o lalaki, walang diskriminasyon. Magkakape pa sa lahat. Dahan-dahan, Day. Huwag kang mahulog sa magandang mukha mo. Hoy, ano ito? Assistant ni Gabriel. Nag-order ako ng latte. Walang foam sa ibabaw. Hindi mo sinabi yon. Sinungaling ba ako sa'yo? Hindi, syempre hindi. Wala akong pakialam. Kuhanan mo na lang ako ng bago. Hindi ko kaya. Kailangan kong magtrabaho sa Hauser case. Ano? Client ko si Sienna. Sino ang kailangan mong kantutin para makuha yon? Sapat na ba ang cream sa kape mo? Excuse me, cashmere ito. Ah, baka matanggal ang mansa. Kung umiyak ka pa. At para malinaw, akin si Sienna. Maririnig ni Lucas ito. Sa totoo lang. Si Bella ang humahawak sa Hauser case. Pero ang Hindi ako ang may kasalanan. Direktang utos mula sa taas. Okay ka lang. Pinapangarap ko lang, baby. Okay ka, board meeting mo na dapat kong puntahan. Unang board meeting ko bukas. Sabi mo sa'yo kung saan ako nagtrabaho. At isang junior agent.
Ano pa kaya ang pwedeng magkamali? Ang schedule ngayong araw. 8 dumalo sa board meeting. Bilang ang misteryosang tagapagmana. 9 magpalit ng damit. Sa banyo at magkunwaring. Isang walang alam na junior realtor. Nagbunga rin ang mga acting class. Ay naku, matitindi sila. Mga kasama, kilalanin ninyo si Charles Montgomery, apo at tagapagmana ng Montgomery Real Estate. Nakakatawa ito. Nakakatawa ito. Hindi nabanggit ni Charles na may apo siya. Na may apo siya. Sigurado ka bang totoo siya? Ang Devil Wears Prada na ito si Miranda. Ang ating kuyanan. Bakit namin lang ang ating kuyanan? Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin. Hindi siya pwedeng umupo sa board na ito. Hindi siya pwedeng umupo sa board na ito. Ang matigas na ito ang kasalukuyang biyanan ko. Haharapin ang mundo. Alex Bradley. Mungkahi ko, kontrahin natin ang testamento. Isinusuporta ko yon. Naalala ba sinabi ko? Ano pa kaya ang pwedeng magkamali? Ito ang pwedeng magkamali. Pasensya na at nahuli ako. MS Montgomery, kilalanin mo si Lucas Bradley, ang pangatlong protehe ng iyong lolo, at interim CE. Ano? Kaya ang peking asawa ko ngayon. Ang sisi ng kumpanya ko. Kailangan ko ng inumin. Emma Montgomery. Ikinagagalak kitang makilala. Taos puso akong nakikiramay. Ang lolo mo ay naging mentor ko. At higit pa, isang matalikong kaibigan. Salamat. Talagang pambihira ang aking lolo. Isang tunay na kahangahangang tao. Sandali. Anong nangyari sa akento mo? Di ko alam kung saan galing yon. Ano sasabi mo, Ginong Ray? Ito po. Ito na po talaga ang aking akento. Talagang kakaiba ang akentong yan. Napaka-interesanting akento. Saan po galing yon? Sa East London po ako lumaki. Talaga? Ako? Akala ko'y Irish ang tunog mo. Sa East London Road po. Maliit na bayan malapit sa Edinburgh. Isang klase lang ng akentong pagsasanay ang aking natapos. Isang YouTube video lang pero yon lang ang meron ako. Dapat kong sabihin, pamilyar ka talaga. Nagkita na ba tayo dati? Kailangan ko umalis dito bago makalaman ni Lucas kung sino talaga ako. Tama na. Palayasin na natin siya ngayon. Okay, alam naman nating lahat. Na hindi yon ang gusto ni Charles. Wala akong pakialam sa gusto ni Charles. Dahil patay na si Charles, Ginong Bradley, hindi ganon kadali. Ang kontrahin ang testamento ni Charles Montgomery. May mga proseso. Sa totoo lang, sa tingin ko kailangan natin itong pag-usapan sa ibang oras. Bigla kong naalala na mayroon pa akong isang board meeting na kailangan kong puntahan para sa aking Irish Whiskey Company. Kaya mga ginoo. Salamat. Inom niya yang Irish Whiskey Company. Hanggang sa magsaa. Oras na para magpalit ng kasuotan. Sa banyo ng mga babae. Karaniwang Martes lang to. Ay, naku. Hindi magandang ideya na makita ng kabit ng dati kong asawa ngayon. Alam mo yung sabi nila, pinakaligtas. Ang karaniwang pinakaligtas. Ang unang board meeting ko. Medyo pawisan pero pwede pa sanang mas malala. Maniwala ka ba walang deodorant? Sa executive bathroom. Kaya mabaho rito. Kailangan kong kontrolin ang kumpanyang ito. Nasaan ka na? Yung meeting sa loob ng 5 minuto. Okay, papunta na ako. Okay lang, magdoble ng peking pagkakakilanlan. Sos Mariosep. Anong ginagawa mo rito? Laging sagutin ang tanong. Ng ibang tanong. Ito'y siya ng mga lalaki. Sa executive floor. Ikalawang araw ko lang. Nawala ako. Bakit hubad ang blusa mo? Pinagsashe mo ba ako? Dahil pwede akong magdamit ng gusto ko. Sa pribadong lugar tulad nito. Bakit nakatingin ka pa rin? Hindi tayo totoong mag-asawa, di ba? Maging profesional. Respeto mo ako. Hindi ako makapaniwalang gumana yon. Magkita na lang tayo sa baba, mahal. Marcus, may kakaiba. Sa dati mong asawa, kakalabas lang niya sa siya ng mga lalaki sa executive floor. Parang ang weird. Kaya ang peking asawa ko pala. Ang sisi ng kumpanya ko. At gusto akong patayin. Ng nobya ng dati kong asawa.
At technically, ako ang boss ng lahat. Dapat magsimula akong podcast. Pero una, kailangan kong magsara ng 10 deal sa 78 araw. Umaandar na ang oras. Heto, uminom ka ng tubig, Shena. Salamat. Pasensya na kailangan mong makita ako sa ganitong kalagayan. Iniwan na naman ako ng boyfriend ko. Sabi niya, kailangan niyang maglaan ng oras. Sa kanyang asawa at mga anak. Pero paano naman ako, ha? Binigyan niya ako ng black card niya. Sabi niya, kahit ano raw ang bilhin ko. Pero meron na ako ng lahat. Unang sales hack. Laging maging pinakamatalik na kaibigan ng kliyente mo. Naku, sobrang hinayang ako, Shena. Alam ko ang nararanasan mo. Kahit na ako naman ang asawa sa sitwasyong iyon. Alam mo, may naisip akong bagay na makakapagpaganda ng pakiramdam mo. Tingnan mo, ito ang pinakapangit. Pinakamahal na property na meron kami. At sa tingin ko, magugustuhan ito ng boyfriend mo. Ang pangit-pangit nito. Magagalit siya ng todo. Bella, ang galing mo. Hindi, impossible. Naibenta niya ang pangit na property na 8 milyong dolyar. Isang taon ko nang hindi nabebenta ang property na yon. Siguro mas magaling siyang mag-askis kaysa sa iyo? Huwag kang mapagod sa akin ng ganyan. Sinasabi ko sa iyo, hindi siya simpleng housewife. Kailangan nating mag-step up dito. Hindi ako nagbibiro. Well. Kung hindi man ito ang bagong asawa ng bagong CE. Well. Kung hindi man ito ang nandadaya kong ex-husband. Anong kailangan mo, Marcos? Wala, narinig ko ang magandang balita. At gusto kitang batiin. Pero wow, hindi ka nag-aksaya ng oras. Sa paglipat mula sa isang mayamang lalaki patungo sa isa pa. Diyos ko, kalimutan ko. Kung gaano niya gusto ang magkomando. Hiwalay tayo, Marcos. Pakilabas mo na ang sarili mo at ang bagay mo sa opisina ko. Alam kong hiwalay na tayo. Totoo yan. Pero naramdaman ko na ang bagong asawa mo ay maaaring gusto niyang malaman na may utang ka sa akin na 1 milyong dolyar. Siguro dapat ko siyang hilingan na bayaran ako. Ha? Huwag mo naman itong gawin, Marcos. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Kailangan ko lang ng 100 araw. Sa totoo lang, 76. Paano? Sa pagbenta ng mga bahay, talaga? Hindi mo kailangan makuha lahat ng pera ng mag-isa. Dapat kang manatili sa kusina, sa silid-tulugan. Gawin ang mga maliit na gawain ng may bahay. At hayaan ang bagong asawa mong magbayad ng mga bayarin. Tulad ng lagi mong ginagawa. Bla. Gaslight. May problema ba? Kausap ko lang ang dating asawa ko. Sige. Hindi siya. Sa totoo lang, tumanggi lang ang asawa ko sa'yo, kaya... Alam mo naman ang ibig sabihin ng hindi, di ba, Marcos? Well, ibig sabihin ay hindi. Pero tila ang mga lalaki ay nakakaintindi lang ito kapag galing sa kapwa lalaki. Umalis ka na, pare. Hindi pa tapos ito. Air. Aray. Salamat, mahal. Pakiusap. Manatili tayong profesional. Walang mas magandang pagsalubong sa pamilyang negosyo kaysa sa isang tore ng papeles. Nandito ka na pala. Inatasan na kita para asikasuhin si Gaga. Kilala si Gaga sa mga real estate circles bilang ang deal killer. Napakayaman niya kaya siya ang pinakamahirap na kliyenteng pasayahin. Dumaan na siya sa 12 ahente sa loob ng 2 buwan. Pero siya ang pinakamalaking kliyente mo. Kaya ngayon problema mo na siya. Kliyente. At darating na siya sa 3, 2. Masyadong puti. Masyadong maliit. Masyadong nakakabagot. Kailangan ko ng espesyal. Ang espesyal ay kasing kahulugan ng imposible. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Gusto ko ng isang pangitain. Isang obra maestra na may magandang tanawin. Hindi bababa sa 3,000 square feet. At mas mababa sa 2 milyon. Sigurado akong mag-kit siya loob ng 1 oras. Nilalaan akong trabaho ng mga gaga. Bago ako naging asawa ng mayaman.
Alam ko kung ano ang kinahihiligan nila. Ang pagiging eksklusibo. Oras na para magpakita ng palabas. Paano kung sabihin ko sa'yo na may alam akong isang property? Na wala pa kahit sa market. Nakikinig ako. Ang bahay ng... ay malapit ng ibenta. Ngunit para lamang sa mga piling kliyente. Nilalaro mo ba ako? Hindi, Gaga. Talagang hindi kita niloloko. Magtiwala ka sa akin. Maganda ang kutob ko sa isang ito. Gaya ng nakikita mo, wala nang tatalo sa tanawin ito. At ang bahay, wala talagang ibang katulad nito. Paumanhin at na-late ako. Ako si Jason Brown, assistant ng senior agent na si Gabriel. Ako na ang magpapatuloy dito. At ito na nga, ang paboritong alilang aso ni Gabriel. Kasi si Bella lang naman. Paumanhin sa pagkakamali. Hindi mo gustuhin sayangin ang oras mo sa kanya. Junior agent lang siya. Hindi niya alam kung ano ang kailangan para maparket ang isang dial. Isa pa, sinabi ba niya sa'yo? Isang linggo pa lang siya sa amin. Totoo ba ito? Gaga, maaari kong ipaliwanag. Bago pa ako. Pero ako ay... Pinag-ayos ako ng kumpanya mo, ng isang junior agent. Anong klaseng mundo ito? Gaga, hintay. Tandaan mo pa nung sinabi ko, na may magandang kutob ako dito. Binabawi ko na. Mas maganda pa sana ang nangyari kanina. May problema. Wala na, kakayanin ko naman. Nakita ko lang si Gaga na lumabas. Mukhang galit siya. Napakalaking understatement. Alam mo, ako ang nagbenta ng bahay na ito sa dating may-ari. Ito ang pinakaunang deal na na-close ko. Talaga? Lanan. At umalis din siya. Pero, minsan kailangan mong hayaan silang umalis. Para malaman nila kung ano ang tunay nilang nawawala. Tungkol ba sa deal ang pinag-uusapan niya, o? Gaga. Hi. Ako si Lucas Bradley. Gusto kong makipag-usap sa'yo. Tungkol sa isa't kaisa-isang Bella Jones. Siya ang pinakamagaling na agent na kilala ko. Well, babalik kami sa opisina sa loob ng isang oras. Great. Tata, Gaga. Tinutulungan niya ako. Yan ang pangalawang pagkakataon mo. Huwag mong sayangin. Alam mo yung pakiramdam na parang hinihila. Ang mga ugat ng puso mo. Yan na iyon. Wala akong ideya. Na may ganoon palang mayamang kasaysayan ang lupain. Nanirahan din doon sandali si Elizabeth Taylor. Habang ginagawa ang pelikulang Cleopatra. Hindi nga. Mahal ko si Liz. Gaga, sandali. Paano na yung mga presyong na pag-usapan natin? Hindi na yon relevant. Si Bella dito ang na-close. Ano? O, sinira ko lang ang company record. Para sa pinakamabilis na closing. Well, para sa isang junior agent, yun lang. Bella, hindi mo ito pwedeng gawin. Narinig mo ba ako? Tuturuan kita ng leksyon. Tungkol sa pagnanakaw ng mga kliyent ko. Ang drama ng mga lalaki. Hindi pa ito tapos. Actually, tapos na. Ang ugali mo ngayon ay sobrang unprofessional. Pero sinabi sa akin ni Gabriel. Si Gabriel ba ang si ngayon, hindi ba? Hindi ko palalampasin. Ang ganitong uri ng pagiging agresibo sa kumpanyang ito. Ipapalinis ko sa'yo. Ang mga palikuran ng mga lalaki sa loob ng isang buwan bilang parusa. Naiintindihan mo? Umalis ka na. Umalis ka na. Ano ba ang ginagawa mo? Esensya na. Sinubukan kong bawiin ang kaka-account mula kay Bella. Ngunit nakialam si Lucas at pinaglinis ako ng mga banyo. Hayop na yan. Ang galing mo kanina. Ano, ang pagsisettle ng deal o ang pagpapahiya kay Jason? Pareho. Samahan mo ako para magdiwang. Karapat dapat ka talaga nito. Magpahinga ka ngayong gabi. Ako ang manlilibre. Naging napakahirap na. Panatilihing peke ang pekeng pag-aasawang ito. Kaya may tanong ako sa'yo. Bakit real estate? Ibig kong sabihin, Bella, ang galing-galing mo. Ang magkaroon ng mga trabaho. Ang gusto mo sa mundo.
Lumaki ako sa isang simpleng tahanan. Sa nakalipas na mga taon, ang aking ina ay palaging nangangailangan ng pangangalagang pangkalusugan. Nagpakasal ako kay Marcos. Diyos lang ang nakaalam kung bakit. At iyon ay naging isang malaking problema. Ngayon, gusto ko lang ng isang karera na makapagpapatunay na kaya kong magtagumpay ng mag-isa. Nagtagumpay ka na. Naaalala mo ba nang sinabi kong ito ay lahat peke? Ako rin hindi. Alam mo ba ang pakiramdam noong high school? Kapag pumasok ka sa kainan, at biglang tumigil sa pag-uusap ang lahat. Tila hindi ito nagtatapos. Nakukuha ang lahat sa pamamagitan ng pagtulog. Pasensya na, alis na kami. Sila ang lugi. Nagdala ko ng tanghalian. Naku, Sofia, hindi mo naman kailangan. Pakiusap, Luigis. Sobra-sobra na ang luto ng pasta nila. Kaya kailangan ng lahat ng Sofia. So kamusta na ang lahat? Tungkol sa matandang mean girl na yan, si Gabriel, bitch pa rin ba? Siya. Pero kaya ko siyang pakisamahan. O kaya naman, ipakita mo lang na. Ikaw ang boss nila at tanggalin mo silang lahat. Naisip ko na iyan. Hindi ganoon kasimple. Naku, gusto mo nga talaga siya, di ba? Seryoso. Labag sa mas mabuting paghusga ko. Tumigil ka diyan. Mag-focus ka sa pagkuha ng mana mo. Huwag mong hayaang makagambala. Ang bago at makintab na lalaki sa pagiging bilyonarya mo. Narinig mo ba ako? Matapang pero tama siya. Kailangan kong mag-focus sa pagpapalago ng negosyo. Ngayon, ang Brighton Tower. Eka, sandali lang. Ipapakita mo ba sa amin? Ang mga drawing sa dalawa, i-monitor na to? Gamitin natin yung akin. Sasabihin ko lang sana iyan. Tingnan mo ang Brighton Tower. Hindi lang ito isang gusali. Ito ang kinabukasan ng sustainable na luxury living. Sech, anong tungkol sa mga peder? Pang-explosion ba? Hindi natin kailangang pag-usapan yan ngayon. Sabihin na lang natin na may history ako ng mga gusali na hindi talaga pang-explosion. Kaya kailangan ko ulit maghana. Para siyang isang tao lang na gumigiba ng gusali, nakasuit. Talaga? Dapat mong makita yung suit. Umiyak ang kamay. Hindi ito pang-explosion. Pero gusto ko makita mo. Ang natatanging lokasyon ng gusaling ito. So, gaya ng nakita mo, nasa hilera ito ng hilaga. Nakaharap sa timog at may mga bundok. Sa likuran, tubig sa harapan. May perpektong feng shui ito. Bella, gusto ko ang sinasabi mo. Feng shui natin ang deal na ito. Saan ako pipirma? Ibig kong sabihin, may dapat pag-usapan muna. Tulad ng fire exits, insurance premiums, at bulletproof glass. Happy, pakirelas mo naman. Ang bubble wrap brain mo sa loob ng 5 segundo. At hayaan mo akong mag-enjoy sa vibe. Well, Tony, dapat kong sabihin na ikaw ang unang client na nagsama ng pagsabog at vibes. At kaya nga ikaw ang unang tao na nakakaalam ng pagkakaiba. Sa gusto ko at kailangan ko. Yan na yun. Si Happy dito ang bahala sa pera. Hindi siya humahawak ng pera. Akot sa mikrobyo. Lucas, yang agent mo. Ang galing. May shopping tayo ng furniture. Bagong building lang ang binili namin. Pero una, kape, alam ko. Kape sa Paris. I-ready ang jet. Guys, paalam. Nagha-hair ba kayo? Heyo, ang Tony account. Ang galing naman. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Well, dapat. Mag-celebrate tayo. Dinner. Sabihin mo huwag. CJ. Ano yung amoy? Well, carbonara ito, pero ngayon. Uling na. Isang sisi na kayang pamahalaan ang bilyong kumpanya. Pero hindi makapagluto ng pasta. Parang ang cute. Okay, hindi ito eksakto ang inaasahan ko. Sa gabi na ito, kaya. Tabi ka, baguhan. Ipapakita ko sa iyo kung paano gawin. Okay, well, sige. Ang unang tuntunin sa pagluluto ay ang timing ang lahat. Parang negosyo lang.
Ginagambala mo lang ang... Chef, iyon ang plano. Naku, pre. Mas mabuti ba kaysa sa sunog na pasta? Sobrang laki ng pagkakaiba. Paano ka natutong magluto? Nang ganito, ang aking ina, siya ay chef. Sa lumang bahay ng Radcliffe. Halos lumaki na ako sa kusina ni Marcos. Hindi ko alam yon. Marami ka pang hindi alam. Sa totoo lang, ako. Maaaring maghintay ang katotohanan. Baka pwede. Sigurado iyon. Sa totoo lang, matagal na akong hindi. Susuot sa araw na ganito. Pero itong mga designer shirt na ito, sobrang hirap pakisamahan. Itong peking kasal na ito, hindi pa naging ganito katotoo. Babe, saan ka pupunta? May ilan sa atin kailangan pang pumasok sa trabaho. Hatid na lang kita kung ganon. Ang pulang rosas ay sobrang glitch. Pero gusto ko ito. Gusto ko na maging bida. Sa rom-com kahit minsan lang sa buhay ko. Karapat dapat ako nito. Ang sweet naman. Ang munting alaga. Nang sino nakakakuha ng espesyal na trato? Ano? Alam mo ba, Gabriel? Maaari ka mag-isip kahit ang gusto. Pero ang aking trabaho ang nagsasalita para sa akin. CJ, I-enjoy mo lang habang tumatagal ito. Dahil ngayon ko lang nalaman. Isang bagay na talagang kawili-wili. At hindi na ako makapaghintay na sabihin kay Lucas yun. Hindi. Malinaw ang ebidensya. Impormasyon ng kliyente na tumagas sa mga kakumpetensya. Ito na inay ko talaga. Galing sa account ni Bella. Nandito lahat iyon. Gusto mo akong makita. Pwede mo bang ipaliwanag ito? Hindi akin ito. May gumawa peke nito. Kung ganoon nga, kung gayon. Ipakita mo sa akin. Hindi ko maipakita sa kanya ang tunay kong email. Dahil kung yun malaman niya, ang tungkol sa aking sekretong pagkakakilanlan. Hindi ko maipakita sa iyo ang aking account. Ito ay pribado. Kaya may itinatago ka pala. Wala akong itinatago. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Gusto mo ba? Talagang gusto ko, ngunit. Ginagawa ko. Napakahirap para sa akin. Hindi talaga ako makapaniwala. Nagagawin mo ito sa akin, ngunit. Wala kang ibinigay na pagpipilian. Gusto ko ang iyong resignation. Huwag, Lucas, pakiusap. Oh, ang mga tao ito ay pabaya. Binago lang nila ang header ng email. Hayaan mong sundan ko ito pabalik sa pinagmulan. Bella, tingnan mo. Ano ang tinitingnan ko? Ang bawat email na ipinadala ay may digital na pirma na ginagawang posible na malaman kung saan talaga ito nanggaling. Ano man ang account na pinanggalingan nito, fake o totoo. Ang key address na ito mismo ay tumutugma sa computer ni Jason. Ano? Nahuli ko siya. Hindi ka ba tinanggal? Seguridad. Hindi na kailangan tawagan ang seguridad. Gusto mong manatili para dito. Kamusta lahat? Ano ang ginagawa mo dito? Humihingi ako ng paumanhin sa pagpasok. Ito ay saradong pagpupulong. Bago ako umalis, nais kong ipakita ang isang bagay. Tulad na nakikita mo, ang mga email na ito ay huwad. Ipinadala ito mula sa computer ni Jason. Hindi ako yon. Jason, sinabihan ako ni. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo yun. Ako ay labis na nabigo sa iyo. Hindi ko inaasahan iyon. Siya ay napakahusay sa pagiging masama. Jason, ikaw ay tinanggal. Gabriel, kunin si Jason. At linisin ang kanyang desk. Ngayon, Pero 5 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito. wala akong pakialam. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ara na.
Malalaman natin kung sino ang tatawa sa huli. Bella, dapat ikagawaan kita. Dapat nga. Huwag kang mag-resign. Tang-aim talaga ako. Well, kahit papaano inamin niya. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Dinner. Kailangan mong gumawa ng mas maganda pa dyan. Dinner ng isang buwan. Dinner ng isang taon. Paano kung dinner habang buhay? Malinaw na naalala kong sinabi ko sa'yo. Dito sa opisina napakasalan si Victoria Radcliffe. Ano ang ginawa mo? Nag-asawa ka ng baliw. Dad, hindi baliw si Bella. Wala akong pakialam. Ihiwalay mo siya. Ngayon. Tapos, mag-propose ka kay Victoria. Baka balita sa'yo ito, pero hindi interesado si Victoria. Sas. Kinabahan ako. Hi, Kamusta? mabuti, ikaw. Ayos lang. Hindi mo ba napansin? Tinitignan ka ni Bella. Bella? Kasama niya si Lucas. Oh, sige, mag-usap tayo tungkol sa walang pagmamahal na pagsasama. Nagatanong siya tungkol sa'yo. Parang, kahit na may sinabi siya. Tungkol sa'yo noong isang araw. Talaga? Tungkol sa mga kamay mo. Nagtatrabaho ng mabuti? O nagtatrabaho ng mahirap? Ano ang gusto mo, Carlos? Dapat ay ako ang nagtanong niyan. Ano ang gusto mo? Gusto mo itong malalakas at malalaking kamay. Ang tigas mo. Tulungan kita. Halika na, Bella. Sinabi sa akin ni Gabrielle ang nararamdaman mo tungkol sa akin. Ano? Unang patakaran ng sexual harassment. Idokumento ang lahat. Hindi na kailangang magpakamahirap kunin. Hindi kailangang malaman ni Lucas. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Wow, Bella, ang tapang mo. May office affair. Habang may asawa kang si... Bella, ano ang nangyayari? Sabi ni Bella gusto niya akong makausap ng pribado. Doon papasok. Ang mga recording. Ipaparinig ko sa iyo. Ang tunay na nangyari. Hindi na kailangang magpakamahirap kunin. Hindi kailangang malaman ni Lucas. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Hindi ko ito idea, okay? Ito ay, Tama na. Tanggal ka na. Lucas. 10 taon na akong nagtatrabaho dito. Hindi mo ito magagawa. Makinig ka. Umalis ka sa paningin ko. Bago ako magbago ng isip. At kasuhan ka ng harassment. Alam kong may personal na issue sa pagitan niyong dalawa ni Bella. Pero hindi ko na ito palalampasin. Okay, kayong dalawa ang pinakamagaling kong ahente. Kailangan niyong matutong magtulungan. Okay, Sige sa akin. Siyempre, walang problema. Karamihan sa ahas, naghahanap ng mag-isa. Hindi ito. May problema tayo. Wow. Ano ang ginawa ko para makuha ang si? Para tulungan ako sa open house. ikaw ang napili. Paborito niyang cookie. Alam mo ang sinasabi nila tungkol sa mga lalaki. Kung mahilig siya sa cookies, masama ba talaga siya? Ang sarap nito. Alam ko. Tingnan mo kung gaano sila kasaya. Tingnan mo itong lalaking ito. Wala siyang ideya kung ano ang pinasok niya.
Alam ko eksakto kung paano tapusin ang disgasyang pag-aasawang ito. Naalala mo ba na sabihin ko? Hindi na ito pwede maging mas komplikado. Kilalanin mo si Victoria, kapatid ni Marcos. Kilalanin bilang ang bangungot ko sa Lubautins. Bella, darling. Insistido siya sa European cheek kissing. Soraya, kapatid ni Marcos. Sa ugali ni Marcos. Marcos, talagang nakakahiya. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, magsisimula sa trabaho mo. Junior agent. Tulad mo. Siyempre, ganoon siya. Alam mo, palagi kong iniisip. Ikaw ang naapi. Sa paglaki sa simpleng pamilya. Ganoon ba? Hindi ako katulad ng pamilya ko. Alam mo, dapat magtulungan tayong mga babae. Hindi ako sigurado kung ano ang plano niya. Pero alam kong masama ang balita. Victoria, anong ginagawa mo dito? Victoria, anong ginagawa mo dito? Utos ng pamilya ko. Nagulat ang nanay ko na pinakasalan mo si Bella imbes na ako. Gusto niyang matutunan ko ang negosyo para kunin ko ito sa iyo balang araw. Hindi ka nagbago mula noong high school. Mabuti. Gumastos ako ng malaki para manatili akong ganito. Bagaman, hindi ko masasabing ganoon din ang tungkol sa iyo. Sigurado ka ba na mabuti ang pagtrato sa iyo ni Bella? Basta. Mukha kang pagod at malungkot. Ako, pagod? Hindi naman kasalanan mo, kasi ganyan talaga si Bella sa mga lalaki. Matagal ko na siyang kilala, bago pa siya ikasal kay Marcos, at hindi lang niya sinaktan ang puso ng kapatid ko, ninakawan pa niya ito ng $1,000,000. Okay. Ngayon, sa palagay ko hindi totoo yan. Ibig kong sabihin, hindi naman pinakamapagkakatiwala ang tao ang kapatid mo. Naniniwala ang mga tao sa gusto nilang paniwalaan. Mag-ingat ka lang, Lucas. Nagustuhan kita talaga, maniwala ka man o hindi. Nakita mo ba ang ekspresyon niya? Iyon ang pagdududa. Magaling si Victoria. Talagang magaling. Walang oras para magduda. Tungkol kay Victoria ngayon. May 50 araw na lang ako para. Ito ang lahat siguro ang posisyon ko bilang. Nag-iisang tagapagmana ng Montgomery Real Estate. Maraming paglago sa ating industriya. Kaya kailangan nating samantalahin yon ng lubusan. Magaling talaga si Lucas dito. Uli sa mga kukunin ko. Posisyon ng isihi mula sa kanya sa loob ng 1 buwan. Kapag nakalaban mo ay nagsimula na. Makipag-usap ng palihim sa biyanan mo. Hindi iyan magandang balita. Alam mong oras ng opisina pa rin, di ba? Kailangan kitang tanungin. Nakita kong kausap ng tatay mo si Victoria. Eh ano naman? Sa tingin ko may balak. Sila laban sa atin. Laban sa akin, partikular. Mabait ang tatay ko sa nanay ni Victoria. Sigurado akong nagkukwentuhan lang sila. Sa tingin ko nagbabalak silang paghiwalain tayo. Naman, Bella. Wala kang dahilan para mainggit kay Victoria. Asawa na kita. Kaya walang dahilan para maghinala ng kahit ano. Magandang umaga, Bella. Magandang umaga, Victoria. Ano pong pagkakataon
ang dinala niyo dito. Humanda ka lang. Hindi ako nangangagat. Iyan ang sasabihin ng isang ahas. Kung marunong lang itong magsalita. Nagsasalita ko para humingi ng kabutihang loob mo para sa isang bagong benta. Sa tingin ko ikaw lang ang perpektong ahente para dito. Ano ang sinasabi mo? Sabi ng kapatid ko. Napakaraming alaala na doon. At gusto niyang ibenta ito. Putang ina. Hindi ako makapaniwala na hihingi sa akin. Sa ibenta ang lumang bahay ni Marcos. Ang lugar na kung saan ko ginugol ang 3 taon ng buhay ko. Alam mo ba, wala akong ibang gusto. Kundi ang pinakamabuti para sa iyo at sa kumpanya. Tama. Gusto ko ang pinakamabuti para sa akin. Iyan ang linya ng kontrabida. Malinaw naman, bilang dating asawa na nasa bahay lang. Ikaw ang pinakamaraming alam tungkol sa bahay na ito. Ang hatol mo tungkol sa pagbebenta ay mas mainam pa kaysa sa akin. Kung hindi ko naman gagawin. Ipapakita ko ito sa iyo, Bella. Wow. Ang bait mo talaga, Victoria. Siyempre. Tayong mga babae dapat magsama-sama, di ba? Kahit gaano ko kagusto na tanggihan itong pagbibentang ito sa mukha niya. Sa tingin ko kailangan kong gagawin ito. 2 linggo na lang ang natitira at may 4 pa akong benta na kailangan para makumpleto ang misyon ko. At tama siya. Kung may sino mang makapagbebenta ng lugar na ito, ako iyon. Huwag mo lang asahan na maghahati ako ng komisyon. Hindi naman ako asahan na mas kaunti pagaling sa iyo. Sigurado ka bang ibebenta ang bahay ni Marcos? Pwede kitang alisin sa kaso kung gusto mo. Hindi, kailangan kong gawin ito para sa sarili ko. Trust me, kakayanin ko ito ng maayos. Tingnan mo ako. Alam kong kakayanin mo. Tatandaan mo bang nahuli ko? Ang dating asawa ko na niloloko ako. Ang saya ng birthday na yon, di ba? Anong iniisip mo? Jesus, tumigil ka sa pagsisigaw. Marcos, nabigla mo ako. Mag-ingay kapag naglalakad sa susunod. Hoy, bahay ko to. Huwag mo akong utusan, okay? Baka hindi na ito magtagal. Kung maayos ko ang trabaho ko. Ngayon, huwag mo na akong istorbohin, kailangan kong magtrabaho. Hoy! Truce? Lemonade 2. Sariwang pig, paborito mo. Salamat. Siyempre. Masarap, no? Gusto ko lang gumawa ng mabuti. Pa sa dating asawa ko, alam mo? Okay ka lang ba? Ano nang nangyayari? Marcos, ano nang hinalo mo sa lemonade? Tequila lang. Paborito mo yan. Hindi, siguradong hindi tequila yan. Hindi, kailangan ko humiga. Sige. Tulungan kita. Hoy, tulungan kita. Huwag mo akong hawakan. Hoy, ako to. Lumayo ka sa akin. Huwag kang mag-alala, humiga ka lang. Hi, si Bella ito, hindi ako makasagot ngayon. Alam mo na ang gagawin. Bella, nasaan ka? 5 na ang tawag ko sa'yo. Hinahanap mo si Bella. Alam mo ba kung nasaan siya? Alam ko. Pero sa tingin ko, hindi mo magugustuhan ang sagot. Sabihin mo sa akin. Akatext lang sa akin ni Marcos. Sabi niya nasa lumang bahay sila ni Bella. Naginuman sila. Nagbabalik tanaw sa magagandang alaala. Mukhang mahirap kalimutan ang dating pag-ibig. Ano? Victoria, tumigil ka na sa pagbibiro. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, puntahan mo tingnan mo mismo. Bella, Lucas. Hindi ko. Lucas, hindi yon ang iniisip mo. Wala akong kinalaman sa kanya. Si Marcos ang nanligaw sa akin. mukhang talagang nag-enjoy ka kaya Hindi naman. hindi talaga ako makapaniwala na uminom ka ng ganoon karami. Hindi ako lasing. Talaga? Yan ang eksaktong sasabihin ng isang lasing. Lucas, huwag kang umalis. Gising na, prinsesa. Masakit pa rin ang ulo mo. Grabe, di mo akong paniniwalaan. Maraming lemon at pulot ang nilagay ko sa tsaang ito. Makakatulong yan sa'yo. Salamat, Sofia. Ikaw ang pinakamagaling. Hindi ko pa rin alam ang nangyari kahapon. Wala na akong maalala pagkatapos.
Bigyan ako ni Marcos ng lemonadang iyon. Tiyak na nilagyan niya ng droga ang inumin mo. Ang tanong, paano natin ito mapapatunayan? Kailangan ng lahat ng isang magaling na kaibigan. Na isang text na makakakuha para sa'yo. Ng anumang impormasyong gusto mo. Tingnan natin ang bond statement ni Marcos. Naalala mo pa ba ang password niya? Siyempre naman. Yan ang sikreto sa data ng isang may bahay. Laging alam ang password. Sa bank account ng asawa mo. Ayaw gumana, tiyak na pinalitan niya. Tingnan natin ang kanyang security questions. Ano ang paborito kong numero? Sige, simulan na natin. Mga tala ng pagbili. Bingo. Pampakalma ng kabayo. Binili nitong loons. Nako, hindi ako makapaniwalang ginamit niya iyon sa akin. Mayroon ding text mula kay Victoria at sa kanyang mga mensahe. Papunta na si Bella sa bahay. Siguraduhing painumin mo siya. Ang galing. Kaya ang dating hipag ko. Ang nagpadroga sa akin sa pamamagitan ng dating asawa ko. Mas dramatic pa ba ang buhay ko? Sige, oras na para ilantad. Ang masasamang magkapatid na Radcliffe. Bella, narinig kong nagbalikan kayo ni Marcos. Gusto mo iyon, di ba? Bella, Okay, bago ka gumawa ng anumang biglaang desisyon. Kailangan mong makita ito. Tingnan mo, malinaw na ipinapakita nito na si Marcos. Ang bumili ng papakalma ng kabayo. Isang araw bago ako pumunta roon. At isang text mula sa telepono ni Victoria. Na nagpapaalala sa kanyang painumin ako nito. ikaw ba ang nag-utos kay Marcos na gawin ito? Hindi ko kailanman gagawin yon. Ninakaw ang telepono ko noong nakaraang linggo. May nagtatangkang isang kota ko. Hindi ko kailanman gagawin sa'yo ang ganoon, Bella. Ibig kong sabihin, hindi ka ba naniniwala sa akin? Kahit isang saglit, hindi. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Bella, naniniwala ako. Alam kong masama si Marcos. At dapat pinilit ko. Alisin ka sa listahan na yon. E paano naman si Victoria? Ibig kong sabihin. Sigurado ako na hindi pagkakaintindihan lang yon. Ang nagnakaw ng telepono mo ay tiyak na sinubukang isangkot ka. O kung ano paman. Alam mo ba yung sandaling? Nabibigo ka ng taong akala mo. Hindi kailanman magbibigo sa'yo. Ito na iyon. Hindi ako makapaniwala siya kumampi. Sa babaeng yon, si Victoria. Huwag mong hayaang sirain kanya. Girl, kailangan mong mag-focus sa pagkuha ng mana mo. 10 araw na lang ang natitira. Ang misteryosong sitwasyon ng tagapagmana ay maaring mapahamak ang lahat ng ating pinaghirapan. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Kailangan nating ipadivorce si Lucas para maging asawa mo siya. Kapag napakasal ka na sa isang Bradley, maaari nating kapusin ang pagsasanib ng Bradley Radcliffe. Pagsamahin natin ang ating mga share sa Montgomery Real Estate para makapaglunsad tayo ng cop sa board YMM. Gusto ko ang magandang cop. At stew. May gutom din ba ang iba dito? Nakipagsara ako ng panibagong benta. Galit ka pa rin ba sa akin? Dahil sa nangyari kay Marcos. Hindi. Lucas, Tangina, paparating na ang tatay ko, magtabo ka. nilinlang mo ako. Sabi ni Victoria, hindi mo man lang siya nililigawan para magpakasal sa iyo. Sige, tay, may papaliwanag ko ito. Anak, hindi ko kailangan ng paliwanag. Kailangan kong hiwalayan mo ang gold digger na yon. Ngayon din. Hindi ko magagawa. Tay, mahal ko siya. Ano? Ano ka sinasabi? Ano? Nakaiba naman din ng isang tao na umamin ng pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng pananaw ng ibang tao. Mas exciting ito sa ganitong paraan sa tingin ko. Ay, wag. Anak, wala kang alam tungkol sa pag-ibig. May bagay na mas malaki na nangyayari dito. Kailangan mong magpakasal kay Victoria. Naiintindihan mo ba? Gawin mo lang ito. Mahal mo ba ako? Buong puso ko. Bella, mahal mo ba ako? Alam mo yung pagkakataon na hindi mo alam kung ano ang sasabihin mo.
Malapit na akong matapos ang aking misyon. At makuha ko ang aking bilyong-bilyar na mana. At dapat sobrang saya na ako. Pero hindi. Pakiramdam ko ako ang pinakamalaking gago sa mundo. Nagsisinungaling ako sa isang lalaking kakapagtapat lang. Sa nakakatakot niyang ama na mahal niya ako. Pero pag nalaman niya kung sino talaga ako, magagalit siya sa akin. Bingo! Pasensya na at hindi ako masyadong nandito para sa iyo nitong mga nakaraang araw. Anak, okay lang. Nandito pa rin naman ako, di ba? Hindi madaling kunin. Ang pangit na buhay na ito sa akin. Sixth sense of humor talaga ang nanay ko. Ngayon, alam mo na kung saan ko nakuha ito. Nanay, pangako sa iyo, makukuha ko. Ang mana ng lolo ko at hahanap tayo ng pinakamagaling na doktor para sa iyo. Anak, hindi ko kailangan ang pinakamagaling na doktor. Nakuha ko na ang pinakamagandang anak. Puta, ano na naman ang gusto niya? Ano ito? Ah, isang maliit na bagay lang. Ang nakita ko sa opisina mo. Ay, puta. Puta, puta, puta. Sino ang mag-akala na si Bella pala ang lihim na tagapagmana ng Montgomery? Pwede ko na ba siyang patayin? Ano ang gusto mo? Ah, marami akong gusto. Bagong Lobautins. Isla sa Agencia. Ang asawa mo, si Lucas. Gusto kong iwan mo siya bago matapos ang bukas. Paano kung hindi? E di masaya akong ilalantad ang lihim mong pagkatao. Hindi lang si Lucas ang mawawala sa'yo, kundi pati ang mana. Maniwala ka, mas gugustuhin ko yon. Pero ayokong maramdaman ni Lucas na siya'y tanga. Naniloloko mo lang pala sa buong panahon na ito. Ang mga bagay na ginagawa natin para protektahan ang marupok na ego ng mga lalaki. Tama ba ako, girl? Puta. Pasok. Kailangan nating mag-usap. Ano? Anong nangyayari? Sa tingin ko dapat tayong maghiwalay. Saan ang gagaling to? Akala ko okay tayo. Hindi ibig kong sabihin okay tayo. Pero hindi ka. Ibig sabihin, sinabi mo na tayo. Napakasalan mo si Victoria. Pero sinabi ko sa tatay ko na mahal kita. Bella. Mahal mo ba ako? Walang tamang sagot. Hindi mahalaga kung mahal kita. Ang kasal natin ay nagsimula bilang kontrata. Para tulungan ang negosyo mo. Ngayon, matutulungan ka ni Victoria sa merger. Dapat mong pakasalan siya tulad ng gusto ng tatay mo. Ang merger? Ang kumpanya? Ibibigay ko lahat yan ng walang pag-aalinlangan. Kung sasabihin mo lang na mahal mo ako. Okay, Pasensya na. Bella. Nagkataon na hindi gaano mabait sa'yo ang mga tao. Kapag hindi ka na asawa ng si, ay alam mo sino ang dapat rin. Kapag ako na ang namamahala sa kumpanya,
Naku. Sino ang mag-aakalang si Bella pala? Ang apo ni Charles Montgomery. Alam ko. At ang katotohanang pinili ng katay niya. Naiwan ng pera. Ang tanga. Well, sana. Kasing tanga siya ng tatay niya. Hindi natin dapat siya payagang mamahala sa Montgomery. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa. Umupo sa board meeting na pinamumunuan ni Bella. Huwag kang mag-alala, inay. Naisip ko na ang lahat. Galit si Lucas, pero ibabalik ko siya bago ang kasal. Kailangan natin siya para sa picture pag inanunsyo natin. Ang merger ng Ratcliffe at Bradley. Siguro yan na ang wedding dress mo na in-order ko mula sa Milan. Ang ganda. Gustong-gusto ko ang mga kasalan at mga lasing na abay na babae. Oh, napakaganda nito. Hindi na ako makapaghintay hanggang apusin na natin itong pagsasanib. Sa wakas pagsasamahin natin ang ating mga share at makuha natin ang karamihan. Ang Montgomery Real Estate. Sa tingin ko hindi pa tayo pwede magdiwang ngayon dahil isang deal na lang ang kailangang tapusin ni Bella bago niya matapos kanyang misyon. Kailangan natin siyang pigilan. Ngayon na. May plano na ako. Napakasarap ng pakiramdam. Alam mo, susunod. Mataas mo gawin. May-ari ng 1 bilyong dolyar na imperyo. Kaya, may dala akong deal para sa'yo. Ito ay isang multimillion-dollar penthouse complex. At hindi ko ito matatapos dahil, gaya ng alam mo, ako ang maid of honor ni Victoria. At ang dami pa nating kailangang gawin para sa kasalan ng siglo. Kaya, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin para dito. Kapag ang ahas na ito ay naging mabait sa iyo, siguradong ito ay isang trapiko. Mamasa-masa na pader na nagpapahiwatig ng tumatagas na tubo. Naaamoy ko na ang amag. Grabe, ang daming code violations ng lugar na ito. Hindi ko nga alam saan. Ako magsisimula. Kadiri. Pinaplansa ako ni Gabriel. Pero hindi na siya makakalusot sa pagkakataong ito. Lahat ay malalantad bukas. Salamat at pumunta ka. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Sumama ka sa akin. Anong panlalaro mo ngayon? Makikita mo. Kumusta po, lahat? Mangyaring tanggapin natin ang lihim na tagapagmana, ang Montgomery Real Estate. Apo ni Charles Montgomery. Ginang Bella Jones. Ginang Jones, pwede mo bang ikwento sa amin ang kwento mo? Saan nakatagal mo alam ang tungkol dito? Gaano mo pa kakilala ang iyong lolo? Kailan mo ito nalaman? Bella, totoo ba ito? Sorry. Maaari ko kailangan. Hindi. Lucas, huwag kang umalis. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ano pa ang gusto mo sa akin, puta? Ang gusto ko. Kaya pinakamabuti para sa buko kanya. Montgomery. Kaya ang pinakamabuti para sa buko kanya. Monk. Kaya namin ilalantad. Montgomery. Ang ginawa mo. Montgomery. Montgomery. Eksakto. Montgomery. Okay, ito ang huling deal. Na pinirmahan niya bago ang 100 araw na deadline sa kanyang mana. Tingnan niyo, lahat. Tingnan niyo, Montgomery. Firmado. Montgomery. At nagmamadali siya. Montgomery. Natapusin ang deal na ito kaya Beck. Ang mga dokumento ng inspeksyon. Montgomery. Sa katunayan, habang sinusuli ang deal. Montgomery. Nakita kami ng maraming palabas code. Montgomery. Kasama ang nakalaswakan. Montgomery. Hindi ko na-address yung ka. Hindi ko pinirmahan ang deal na yun. Montgomery. Montgomery. Pambabastos at karahasan. Montgomery. Tumakbo ka. Sa amin bilang nangungunang kumpanya. Well, sa tingin ko panahon na para sa bagong pamumuno. Montgomery. Marami pa ring hindi alam. Erica Bautubella Jones. Real estate corresponder. Pesensya na, Bella. Alam mo, ayon sa testamento ng iyong lolo, nawala na ang pagkakataon mo sa anumang mana o kontrol sa kumpanya. Pero hindi ako ang may kasalanan. Pumasok si Victoria sa opisina ko at ninakaw ang kontrata. Hindi na mahalaga. Pareho pa rin ang resulta. Tingnan mo, malaki ang naging pinsala sa stock ng Montgomery. Sa press conference na iyon. At ang board, handa na nilang palayasin ka. Napaka-unfair naman. Pinaghirapan ko ito at malapit na ako. Bakit napakalupit sa akin ang lolo ko? Hindi ko nga siya kilala. Gumagawa si G. Montgomery sa mahiwagang paan. Para sa isang matagumpay na pagsasama. Mabuhay! Ayusin natin ang diborsyo. At ipapahayag natin ang kasunduan na magandang Victoria kay Lucas. At magpapatawag tayo ng pulong sa lupon. Paaprubahan ang pagsasama. Ibig sabihin, sa wakas. Pagmamay-ari na ng Ratcliffe at Bradley ang Montgomery. Teka, hindi siya karapat-dapat. Magdiwang tayo, okay? Marami tayong inaasahan, ikaw at ako.
Hindi ako makiwala ng kamay ako. 3 araw bago mag-deadline. Bella, huwag ganyan, anak. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan nito. Hindi mo kailangan ang mana na yon, anak. Ang galing-galing mo. Makakapagsimula ka kahit saan. MS Bella Jones? Ako si Detective Simmons. Inimbestigahan namin ang isang pandaraya sa pagbibenta sa isang penthouse sa Oakwood. Yung ipinagbili mo. Kailangan naming dalhin ka para sa ilang tanong. Alam mo, palagi kong inisip na mapapasok ako dito sa isang paraan. Bilang bahagi ng isang krimen. Akala ko lang, para sa mas nakakabugnang na bagay. Tulad ng pagpatay, hindi pandaraya sa pagbibenta. Nakita namin ang nakakalasong amang. Sa na ipinagbili mo. Pati na rin ang mga peking ulat ng inspeksyon. Ngayon, alam mo ba? Ang tunay na kalagayan ng ari-arian na ito? Alam ko, pero At ipinagbili mo pa rin ito. Sa kliyenteng ito, gamit ang mga peking. Dokumento ng inspeksyon? hindi ko man lang natapos ang kasunduan. Oh, nakita mo? Ang pangalan, nakapirma. Na may maliit na cute na puso sa dulo. Hindi ako gumagawa ng cute na pirma ng pangalan. Sinasabi mo bang ikaw ay isinasangkot? Sino ang may kakayahang gawin iyon sa iyo? Marami akong naiisip. Alam ko kung sino ang gumawa. Ang Rad City Construction ay isang subsidiary. Napagmamayari ng Radcliffe Enterprises. Napag-aari naman ng dati kong asawa na si Marcus Radcliffe. Segi, ano naman? Kaya kung kilalang kilala ko siya at masasabi kong ang kumpanyang ito ay mas gastos kaysa sa dapat sa konstruksyon. Mahilig gumastos si Marcus ng pondo ng kumpanya para sa kanyang mga personal na kasiyahan. Napakalaking akusasyon iyan. At hindi pa rin ito napatutunayan na may mga taong gustong isangkot ka. Seg, kailangan ko ng tunay na ebidensya. Hello, hindi ba trabaho niya ang lutasin ang krimen? Hindi ba pwede? Tingnan na lang ang kanyang mga account o ano. Kailangan natin ng waran para doon. Mas magaling pa si Sofia. Teka, sandali. Bingo! Perang direktang inilipat sa kanyang personal na account. Mula sa Rad City Construction. Hindi man lang sinubukan ng tangang itago. Isang napakapuno ng pangyayari ang nakaraang linggo. Ligtas sabihin na lahat tayo ay nabigla sa eskandalong ginawa ni Bella Jones, ang apo ni Charles Montgomery. Ngayong wala na ang salot sa pamilya. Panahon na para sa pagbabago. Ikinagagalak kong ipahayag na sina Lucas Bradley at ang aking anak na si Victoria ay kasalukuyang nakatakda ng magpakasal. Ito ay magiging isang masayang pagsasama ng aming dalawang pamilya. Tulad ng aking siguradong sasang-ayunan ng lahat dito, iminumungkahi kong bumoto tayo sa pagsasamang ito. Kumusta kayong lahat? Namimiss mo ba ako? Ito ang paborito kong bahagi ng palabas. Bella, ano ka ba? Kabiasaan, Martin, Bella, anong ginagawa mo dito? Ipinapahayag na ikaw ay papasok sa bilangguan. O sa totoo lang, hindi ikaw nga. At ikaw. Ikaw at ikaw. Detective Simmons, ito na silang lahat. Sige, mga tropa, pusasan na sila. Huwag mo akong hawakan. Ayo'y lahat eh. Inaresto dahil sa inyong partisipasyon sa pangungupit at panloloko. May kaapatan kang manahimik. Ang mga karapatan sa Miranda ay hindi kailanman naging ganito kasaya. Kung kailan isang Miranda ang inaaresto. Binaril mo ang aking anak na lalaki. Ano bang problema mo? Papanagutin kita, puta. Alam mo ba ang pinakamahirap na bahagi ng isang pagtatapat? Ang pagpapanatili ng eye contact. Lucas, may kailangan akong sabihin sa iyo. Mahal kita.
Ano ang sinabi mo? Mahal kita. Ako ay umiibig sa iyo. Ako'y desperadong, ganap na. Ulirang umiibig sa iyo. Pasensya na sa pagsisinungaling sa iyo. Lucas, talagang totoo iyon. Wala kang ideya kung ilang beses. Ang gusto kong sabihin sa iyo ang katotohanan. Ngunit marami akong nakataya. Kung ano ang pakiramdam ng lumaking mahirap. Wala akong kabayo hanggang ako ay 12, kaya. Siyempre alam ko ang pakiramdam nito. Sige, iyon ay isang masamang biro. Tama ka. Ako ay nagmula sa pribilehyo. Wala akong ideya sa buhay na iyong pinagdaanan bago ang lahat ng ito. At sino ako para humusga sa'yo? Sa palagay ko ang aking buhay ay isang rom-com pagkatapos ng lahat. At ito ang bahagi sa dulo. Kung saan sila ay magsasabi ng isang linya tulad ng, at sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Ngunit hindi iyon sapat para sa akin. Alam mo, ang nangyari ngayon ay walang katulad sa kasaysayan ng kumpanya. Nakakausap na ako ng ilang natitirang miyembro ng board at kahit di mo natapos ang nasa testamento ng lolo mo, naniniwala kaming taglay mo. Ang talino tapang niya, tunay kang Montgomery. Sang-ayon ako. Kung ganon, magmumungkahi akong Bella Montgomery Jones, ang gawing bagong CE. Sinusuportahan ko yan. Hindi. Hindi? Ano nang ibig mong sabihin? Bella, karapat-dapat ka. Hindi karapat-dapat tayo. Lucas, napakaraming. Board meeting na. Pinamunuan mo, alam kong magaling ka. Kailangan ko ang tulong mo. Pumapayag akong maging si. Basta si Lucas ang magiging kosiyo ko. Narito ako para sa'yo. Ang aking bilyonaryong kusyo na asawa. May balita ako. Tumawag ang doktor. Matagumpay ang operasyon. At malinis na ako. Isang malaking araw ngayon sa Montgomery Real Estate Group. Tinawag itong pagsasanib ng siglo. Ikinagagalak naming ipahayag ang pagsasanib ng Bradley Enterprises. At Montgomery Real Estate. Hindi lang ito pagsasanib ng ari-arian. Ito'y pagsasanib ng ating pamilya. Swerte ko at ako ang sinili niya. At swerte akong nakita ang isang nagmamahal sa akin. Sinasabi mo lang dapat itago sa pag-aasawa. Pangatlong beses na, siguradong swerte na. Excited na akong simulan. Aking malakas sa relasyon. Para yan, buntis ako sa susunod na tagapagmana ng multi-billion dollar. Iba yung ito. Glaymonic. Sino ba ang nagsabing hindi mo makuha ang lahat?